matter how much you prepare, syempre may mga unexpected nangyayari. It's a live event after all. So, aside yung kanina yung sinabi mo na wala ng boses, ganyan, can you share more of that? And then, paano kayo nagsaluhan? Like you said, di ba, si John lang naririnig mo sa ear mo, mayroon ka pang mga memorable na sinabi ni John sa'yo. Before si TJ, may share lang ako. Sobrang na-amaze ako sa moment na to. Kasi sobra kaming passionate lahat, the whole team, to give the best show sa lahat ng city na, or ng lugar na pinupuntahan talaga namin. There's this one time na syempre alam naman natin na yung mga technical difficulties talaga, minsan hindi talaga naiiwasan. Diba? So, may one song talaga doon na nawalan ng audio sa house. So si TJ, tuloy-tuloy lang kumakanta, pero naka-monitors lang siya. Pero hindi namin siya naririnig sa house. So syempre, medyo nagpanik kami, ano nangyari, may nabunot, ganyan. Tapos after that, natapos yung song, tsaka parang, kumbaga nanghinayang kami because of, kumbaga nanakawan ng isang song yung mga tao dahil nawala yun. So after noon, nagtuloy-tuloy lang kami, tuloy-tuloy. Pagbalik namin ng dressing room, kaming tatlo nandun. So, sobrang sakit yun. Parang kahit na, hindi ko naman kasalanan, kahit na ano, pero parang nanghihinayan kami doon sa moment na bakit may ganon. Si TJ then was so frustrated because sobrang gusto niyang maging maganda yung show. Tapos kami talaga sobrang medyo negatron na kami ni TJ na naiinis na kami. Tapos si Casey, hinatak kaming dalawa sa CR. Tapos sabi niya, sandali lang. Huwag tayo magpapaano sa mga evil na ganyan. Let's pray. Tapos nag-pray kaming tatlo doon na ang ganda na nung moment na syempre at the end of the day, tao ka rin, nagagalit ka rin, nag-frustrate ka rin. Pero may isang tao na talagang umahatak sa amin na wait lang, hinga lang tayo, magdasal tayo. Iyatin ko sa to, may purpose to, tinitest lang tayo ng mga evil na kung ano-ano man yan. So for me, isang memorable na nangyari sa akin yun, na talagang grateful ako to share this tour with them. For me, technical difficulties na mga ganon. Araneta would be one. Yung nabagsak yung mic ko, day 2, nabagsak yung mic ko. Tapos mga 5 times kami nagpalit ng microphone on stage. Tapos parang hindi ko na alam yung mararamdaman ko, hindi ko na alam gagawin ko, paano ba to? Pero again, when you are just closely working with everybody and you're in an environment where alam mong sasaluhin ka ng lahat ng mga kasama mo on stage, na-pull off naman namin siya. Nasa utak ko lang noon, hindi ko alam kung nag-worship ako noon eh. sa video, nag-worship na lang ako na parang, Lord, ikaw na to, wala akong magagawa dito, nangyayari talaga to. So nag-worship ako and the string section came in, the keyboards came in, the crowds were shouting, they were roaring hanggang sa nakuha namin yung mic. And ayun, nasalo naman namin yung moment, but that was like a good 3 minutes of nothing, no microphone. It's online. Hanggang ngayon, pag nare-review ko yun, na-amaze ako na nangyari yung moment na yun, but sinalo ako ng lahat ng mga kabanda ko and the people of in the whole arena. Hindi, ano yun, dating tayo. Actually, madami. So, 40 shows, imagine nyo naman po, sa 35 pala. Sa 35, syempre sa dami, meron talaga mga bagay na hinaharap. Actually, mas lalo ang prod. Sila Ate Cynthia, then... Time's up? Timer to 5 minutes, 5 minutes. Dapat pala ganyan. Sulit. Kasi... Ganyan po siya sa concert. Ganyan. So, yun na nga po, yung prod talaga yung pinaka-humaharap sa lahat ng problema. Yung iba nga, hindi na namin nalalaman hanggang ngayon. But, siguro, babalik din po ulit dun sa, we're just really grateful na the team that we have ay parang a pool of super talented and passionate people na pag may problema na nangyayari, sige ako na yan, gagawa ka ng paraan, gagawa namin ng paraan. Ganyan. So, hindi lumalaki yung problema. Imbes na tinatambayan yung problema, pinalalaki, pinabibigat, lahat nag-chip in para pagaanin yung struggle, yung problema, and to always make it seem like the problems don't even matter when we're doing the show. Kasi ang top priority namin talaga is for the people to enjoy the show and for them to come home and masabi nila na, okay, worth it yung pinaghirapan kong pera na binayad ko dun sa show. So, ayun, yun.
Okay, time's up. Okay, si Kevin, si Kevin from Manila Concerts. Hi po. Ano po? Okay, Hello? kaka-review lang ng ano. Yes. So, Congrats sa Thank you. successful 40 shows. May question po for Direk John. Direk, is this your busiest year? Yeah. And what differs from this tour sa mga na-produce niyo pong shows before? Well, first tour experience ko siya. And busiest tour, happiest year ko. Mas masasabi kong happiest year ko talaga. Like, sa lahat ng aspeto talagang sobrang 2025 is sobrang special talaga niya. Like, hindi ko makakalimutan ng taon na to. Kinasabi nga ni TJ, yung buong taon na to umigot din sa SNM. It's like, ang sarap lang na nakakapag-tour ka, nakakapagtrabaho ka, nakakapag-share ka ng passion mo. Parang ano pa bang sobrang hindi ko na, like minsan random post na lang ako sa IG kasi doon ko na lang siya nare-release yung pagpapasalamat ko sa Panginoon dun sa mga na-experience ko. Kaya sobra tong taon na to. And pinag-pray ko na magtuloy-tuloy talaga. Last question po. Anong city yung pinag-gusto nyo balikan ulit? Thank you. ang hirap kasi 39 yung magtatampo eh. Gusto ko yung last na Daanan pa natin ulit. Ilabas kayo ng 39. 39 countries ba? Sabi niyo kami ang best crowd. Kakasabi yung best crowd, lahat press crowd. Hindi, ang hirap eh. Ako siguro, CDO, hometown ko kasi yun eh. So, when I went back there, parang bumalik lang yung mga alaala. Especially the venue na pinumpintahan namin, yung Lipkit Kai Center. Kasi doon ako dati nag-host. Nag-host pa lang ako ng events doon for ABS. Doon ako mga unang performances ko, unang kanta ko. So, ako sa akin, Cagayan de Oro. And binigay naman din nila yung one of the best crowds. Binigay din naman nila sa akin yung parang homecoming concert na naramdaman ko talaga na proud sila sa akin. Sana. Proud sila sa akin. Proud sila sa akin. Naramdaman ko naman yun. Kaya happy ako to be back there nung concert. Fiesta pa sakto. Safe na sagot mo, ah. Safe pa sakto. Ang galing mo. Isip mo yun. Siyempre, sasabihin ko din, Digos City. Hometown ko din, para sure ka. Batangas ka. Hometown ko din, Batangas. Bawal gumaya. Dapat pala sinabi niyo po, except for your hometown. Sabi ko na. Hindi, pero seryoso, ako din eh, Digos City. Kasi yung Coliseum, kung saan ginawa yung SNM, yung Davao del Sur actually, is the Coliseum where I auditioned 13 years ago. So, nung kumanta ko ng Summer Over the Rainbow in front of Sir Gary, si Jake, si Tita Pelita, and si Sir Martin. And so, when we did SNM, that was the first time na bumalik ako dun sa venue na yun. And the first time I performed in that venue after 13 years, 3 months, and 3 days. So, sobrang siyang memorable for me, and I would love to do it again. Oh, ikaw, Baileys, ano? Ako hindi. Aside from Batangas, dahil lahat naman ng crowd talaga, lahat special. Pero yung isang tumatak talaga sa akin, syempre bilang director, yun talagang parang Disneyland ng yung Jeddah. Hindi kasi masyado nag-show sa Jeddah, pero they're trying to open na mga concerts. So, kami isa sa mga unang gumamit nung venue nila. First Filipino din si TJ to perform ng concert, tapos yung ticket selling din, may ganon. Yung sobrang OA nung venue na sa labas pala naka-carpet na. Tapos yung dressing room parang 12 yata na hotel na ayaw mo na rin mag-work kasi parang ka nasa suite. Tapos yung LED, sobrang laki talaga, yung OA. Yung hinihingi namin, sobrang lang, sabi nila, hindi, mayabang kami, ito yung bibigay namin sa inyo. 100 liters ang last
yung lapat ng stage, as punong-puno yun, one of the, grabe, as in malaki pa sa setup na yun kaysa sa Araneta. Kung ika-calculate mo yung LED panels and everything and the lights, yung camera din, tsaka yung follow spot na nakakamonitor, may bullseye na gano'n, yung sabi ko, ay, ang Disneyland for me. At yung audience, naka-lazy boy talaga. As in talagang, was one of the best venues na talagang na-amaze kami. Jeddah. Mamaya. Ay, sorry. Chika, na-amaze ako sa Lazy Boy. Si Manila Santos from Push.TV. Kinukimay ng artist. Hi guys. So yung question ko is, parang let's put ourselves not as artists and parang ano yung discovery niyo mag-asawa kay John and vice versa. When you're not on stage, when you're not working, those in-between moments. Yung mag-asawa eh. And then for TJ and TZ, na-discover ko sa kanila, it's like kami pala, si TJ kasi like nung unang umpisa namin talaga, nung nagligawan stage pa lang. Sobrang tahimik to. Sobrang tahimik to, si TJ. Yung sobrang siyang, reserve. Tapos tahimik lang, chill lang, steady lang. Pero yung pag naging close mo siya, sobrang siyang clingy, sobrang siyang sweet, thoughtful, at sobrang nakakatawa siya. Grabe yung sense of humor niya. Na si Casey din, ganun yung tingin ko. Kasi nung first time namin mag-work ni Casey sa Casey Experience nun, alam mong may wall si Casey pagka hindi pa kayo close. Yung parang hanggang dito lang ako. Yung may ganun siya. Pero pag nabagsak mo yung wall na yun, grabe. As in talagang, you'll feel that... Ayoko ibalik yung wall kasi sobrang sweet. Silang dalawang mag-asawa as in talagang sobrang thoughtful, sobrang yung mga maliliit na bagay na sa kwarto ka, text ka, direct ka, kain tayo. Yung pwede naman na sila lang yung umikot, pero yung medyo clingy sila sa group. And na-discover ko na pwede palang pang stand-up comedy si Crazy. Yun yung isang discovery namin. Na pagka set niya na kasi, ilang songs ba siya? 3 songs. Pero yung spills niya, mahaba. So yun yung popcorn time namin, tawag namin popcorn time. Kasi pagkatapos ng opening ng Toyo, pag nag-Toyo na yan, lalabas na yung mga sa tech booth, no? Lalabas na yung halo-halo. Gano'n na kami. Kasi mahabang chikahan na talaga yan. Tapos pag alam mo nang ilalanding, tsaka na namin ibababa yun kasi kakanta na siya. Pero yun yung isang discovery namin kay Casey na sobra siyang nakakatawa at kaya niyang, medyo na-insecure si Joko yan, na ano niya to ha. Joko is shaking ha. Kinabahan siya. Alam ko yung mukhang yan. Singer ka ha? Hindi lagi sinasabi. Kaya singer ako ha. Pwede nga pang bagana para ito eh. Hindi kasi, sila din naman kasi yun. Tapos pag sobrang overtime na talaga, nilalagay nilang nila sa prompter. Tama na chika, move on na, next song. Ganyan. Tapos gaganyan-ganyan lo, babasa. Tapos papasahin ko talaga, guys, sabi nila dito, tama na chika, next song na. Discovery natin kay Direk John. Si Direk John, isa siya sa mga, like, kung paano namin nakikita si Sir Martin, si Direk John. Direk John! Ginokay mo siya, Martin ka. Oo, Martin Nievera ka ngayon sa akin. Yes. Concert King, Master, Director. Si Direk John, literal na lumaki tayo ng, hindi pa tayo pinapanganak, may black and white pa lang ang TV. Pati yung rainbow. Black and white pa ang rainbow. Hindi. Bata pa lang talaga kami. Siyempre, lumaki kami ng pinapanood si Direk John. So, kung meron ka mga artista na parang feeling mo siguro mayabang ito. Kasi lumaki ng pinupuri ng mga tao, lumaki ng artista, lumaki ng sikat, ganyan-ganyan. But when we met Direk John and we became close, not only sa kanya, but kay Ate Liv and with the kids, like, sobrang kaming nababless and sobrang kaming always nare-remind na whatever we have right now, lahat ng mga bagay na to, kailangan namin i-treasure and that we must always remain grounded
And dapat yung humility dapat nananatiling gano'n. Kasi kung si John Prats na siya ay ganyan siyang klaseng tao, anong karapatan namin mag-inarte at malaki-malaki ang ulo? So, ayun. And that I think also is the secret why meron siyang ganitong longevity sa career niya. Like, 60 years in the business. Grabe. Wait, Rek, di ilang taon ka na yun. Siya ang nag-groundbreaking ng ABS-CBN. Wait, ilang years ka na sa business, Rek, di? 33. Uto mo? Tama nga. Hindi pa ko pinapangaralan dito ko na sa business na ito. De, pero, kidding aside, 33 years in the business, pero yung heart mo, yung passion mo sa craft mo has remained the same. If not, nag-grow deeper and mas naging richer ka in love and in passion. Ganon ka namin nakita. Yun yung na-discover namin sa iyo. And the reason why we always want to show how passionate we are with our craft. Kasi alam namin na i-receive mo yun lahat at ita-translate mo sa production pag nagka-concert kami. So, happy birthday. Please watch this. Ikaw na na-discover mo sa jowa mo. Same tayo ng realization. Hindi nga, same nga talaga. Kasi pag kami nag-uusap ni Casey, grabe nung kaibigan si John Prats, totoo ba to? Ganon kami lagi kasi... Di ba nasa notebook mo lang dati tapos sa wallet ko yung photo card na may sleeve sa loob, tapos t-shirt sa labas. May puka shells. Tapos nag-long back pa ako nun din, John Prats, mahaba yung buko dito. So, sabi ko, tapos nga kaibigan namin siya. Pero yun nga, pag na-realize namin na ang dami namin natututunan sa kanya. Isa mga sinabi mo sa akin, hindi ko makalimutan, sabi mo, ano kasi yan, parang yung magsisimula yan sa maliliit na mga bagay. Kunwari, nasa set ka, syempre ikaw yung star dyan, ikaw yung mag-show, ikaw yung star dyan. May lumapit sa'yo, sabihin sa'yo, TJ, ano gusto mo? Gusto mo ng kape? Gusto mo ng ganito? Pag yung mga ganong maliliit na bagay, binibigyan mo ng meaning na, uy, ako yung star dito, ako yung malaki dito, kasi ako yung parang pinupuri. Pag yun binibigyan mo ng meaning yung ganong mga bagay, doon magsisimula yun sa maliliit na mga bagay. Kaya tinatandaan ko yung lagi sinasabi niya na, nagtatrabaho lang naman lahat ng tao, para sa lamang kami nagtatrabaho dito. It's just so happened yung work niya. So, wag ilagay sa ulo ang mga ganyang mga pupuri, ang mga binibigyan na services ng mga tao sa'yo kasi yun yung delikado. So yun, humility ni Direk John, yun yung isa sa mga bagay na sobrang namin hinahangaan sa akin, nagustuhan sa akin. Tsaka kung paano pala siya magmahal sa family niya. Yun, yung kahit wala na kaming tulog, di ba minsan na lang po kaming nakaka-uwi. Pero pag nakaka-uwi siya, kahit wala siyang tulog, maghahatid pa rin siya ng anak sa school, magsusundo pa rin siya ng anak sa school. Kahit mahaba yung meeting namin, guys, kaya kung susundo pa ako ng bata, yung tatay pa rin siya. Yung kahit pwede naman na sanang may iba ng taong gumawa. Kasi John Prats na siya, di ba? Busy pa siya as a master director. But sobrang talaga siya sa family. So, yan. Direk John again, happy birthday. Please. Ay, sorry. Last two questions natin. Si Julia ng Paul. Sige. Ikaw daw muna. Sige, ikaw na. Wala nagpaparaya. Sige.